Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Mao kini ang atong mabati sa kanta sa mga mananaygon. Ako mituo nga matag-abot sa bagong tuig, kita gihatagan og bagong paglaom. Busa, bisan unsa man kangitngit ang atong gilaktan karon, dili kayo nato buhian ang gigunita natong paglaom. Let us hope in the one who makes all things new. Karon, ni akining mubong sugilan nga naghulagway sa atong tema, The Hope of New Year. Sorry kay sa mga panghitabo. Isa kinawatan, Mariel, eh. Kalit kay nawa si Daddy. Kalit yung kanyang panghitabo, ah. Ingon ana jud na ang life, everything is uncertain. Magura gani mi celebrate sa birthday. Kaming tulo ni Mami. Abi na kog panay katapusan na among kalipay. Dan, ingon ana jud na ang life, everything is uncertain. Naku pa ang tanang tungod aning virus! Kalma lang, Dan. God is in control. Control? Ngano iyong mga i-allow nga sila pag nagduka sa conference kaya magka-COVID? Asa man nga naman? Dili ko katubagan imong pangutana, Dan. Pero please, ayaw basula ang Ginoo. In due time, makasabot ra ka sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi. Dan, coffee oh. Thank you kayo, Mariela. Kung siguro ka, siguro na ako kaya. Matay siguro kung ako raw sa Dres Alay. Dan,
Naara ko, dili ti kabiyaan. Best friend gud ta. Hello? Ha? Si mami ko no, gi-transfer sa ICU. Gi-intubate. No. No! Please, please, Doc, buhatan niyo yung tanan. Dili ko ganahan nga. Pati si mami. Please, 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 Doc, please. Sa, Akong gidala ang akong sobra nga Christmas decor sa balay. Aron atong i-decorate ini among balay. Aron adunay sa spirit of Christmas. ano kinahanglan ang Christmas decor sa Isbay? Dan, ngano ingon anang imong sinultihan? Dili ko gusto na magunahon ang anapay Christmas nga moabot. Di sa ko ganahan, hanap ako New Year nga handumon. My God, Dan! Nganong ingon ana ang imong sinultihan? Dili lalim akong gagian, Mariel. Nawa si Daddy. Ya, karon, grabe kay pahitabo ni Mami tungod aning COVID. May pagmamatay na lang ko. Kadungog ka! May pagmamatay na lang ko! Happy New Year, Dan! Pila na lang ka oras. New Year na. Come on, mag-celebrate ta. Wala ko'y reason para maghuwas sa New Year, Mariel. Daghan na kay naitabo sa akong 2020. Wana'y paglaom. Nasakit akong mom. Namatay akong dad. Wala na. Ano ko'y angay pabuton pa. Wait sa ha. Hello? Tingog ni ma'am. Hello, ma'am. Dan! Maayo na ko! Magkapaulin ako diha sa ato. COVID-free na ko! Thank God. Mom, I'm so happy for you. I love you, Mom. You know what? Ako'y nakisabot ni Mariel na dili ka masultihan sa akong
progress dito sa hospital. Kay gusto na akong i-surprise ni mo. Mami, Nahibaw kong ayungan ko sa Ginoo. Wa ko tuwan ipaglaom. kabaw ba ka, ma'am? Ako naman na nung paglaom. Ganahan gani ko nga mamatay ko. Oh, come on. Ayaw ko'y pagsulti, anak. Di ba giingnan ta ka nga sa bisan unsa nga situation, dili gid mo buhian ang imong paglaom. Nalimot ka katong saying nga kanunin akong i-remind nimo? Unsa ganito? Even if the world... sorry. Again? Sige. Even if tomorrow the world would will go to pieces, I will still plant my apple tree. Naraman di ay na, nahinumdum pa man di ay ka. Dahan mo na akong giingon nimo. Nga sa imong pagtabok ngadto sa tuig 2021, guniti ay mo paglaom. Kay matag New Year nga moabot. Na ang paglaom ngay mo mapaabot. Right? Happy New Year, Mom. Ay, Ma'am, di ba naman kay giluto para sa ato medianoche? Yes, of course. Ali, Ma'am, kay tabangan ta ka. Okay, dali. Tingalay daghan kaninyo ang naghambin og daghang pangutana kung unsay atong dangatan sa umabot na tuig. Dili kalimod nga nining tuig nga walabay karon, daghang kalisdanan ang atong yatubang. Panbisan panini, daghan gyapon kita angay pasalamatan sa Ginoo. Kay sa kanunay na asya kanunay dinhi nagsustener kanato, naghatag tabang kanato. Nakaabot kita na ining panahon na tungkol sa gugma o grasya sa Ginoo. Naan, dili gyud kita magpakawala sa paglaom. Kay sa Isaias 43:18 ngadto sa 19 nagingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon aron magbuhat ako ng bagong butang aron mutuha kini ug makita ninyo. Sa ato pa di ay ang Ginoo dili gusto nga magsige kitag handom sa mga nangagi. Kay siya man ang Ginoo sa bagong sinugdanan. Busa, matag bagong tuig, magsugod usang kitag bagong kinabuhi. Kinanglan nga puno kita sa paglaom. Puno sa kahinam. Kay sa 2 Corinto 5:17 nagkaingon, kay si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan miagi na kung miabot na ang bago. Sugaton nato ang bagong tuig nga puno sa kadasig kung may pagtuo ka sa Ginoo. Hangpon nato ang umabot na puno sa paglaom. Mupadayon kita sa paglakaw kaysa tumuin niya ng dalan ngay mong gisubay gugit palaktan kat nusugat kanimo ang kayag ni Kristo. Mga igsuon, ako namang nabatbat kaninyo ang tanan usahala na may numero din na subos. Sugdi na ninyo padalagin yung mga pangutana aron sa among matubag dahil. Salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong adlaw kanatong tanan kay Lunes naman sad pirmiro na itong episode kini karong 2026, no? So niya kami tulo niya jud kay para jud paglingaw ninyo karong adlaw, no? So ayaw jud mo balhin og channel kay kato ato to pagkaisgutan, no? Unsay na tabo niya ito kung ano, no? So makaigsunan niya ang akong mga kauban niya si Brad Alan, no? May hapon si Sir Cheryl, ingon man sa tanan na itong mga sukay dinis kahanginan, paghigmatan na usab. Usa ka oras ito nga atong panag-uban karong hapon na, o atong paghisgutan karon ang atong topic. Pero, una ako mo padayon, allow me to greet you happy, prosperous New Year to everyone. Happy Three Kings and Pete Senior. Oh, kompleto gyud kayo. Ang kuwang na lang ato Valentine's Day. So hello sa atong mga suki dinhi sa atong tulumanon. Paghigmata ani ana sab kita balig usaw to nga ka oras nga maghisgot. Labi na karon kay bag-ong tuig. Happy New Year kanatong tanan. Hug Happy Epiphany o kagahapon. Amen. Ni apil kog badlis sa akong pultahan, Brad. 20. Nya cross C plus M. Cross na sad, no? M unya cross B unya dayon cross na sad year 2026. Oh, Unsa man to, Christ sis? the King lives here. Okay. So, nindot kayo to paghisgutan karon labi na kay ang atong tema sa atong dula sugilano naghisgot og paglaom. Paglaom karon sa 2026. O kinsa ba dinhi karon ang walay problema murag ang tanan mang tao, no? Murag naagi problema pero Anang tao, tibuok kalibutan. yes, labi na sa mga panghitabo karon geopolitical events in the world. Mao ni giingon ni tatay, di na gyud nato ma-deny. We are on the verge, or we are in the end times. Di ba tay? Yes, no? We don't know when, but the question is, are you prepared? Mao na din ha. Mga kaigsunan, painumdum. We are just here temporarily. This is not our permanent residence. Our permanent residence is there in our next life. Muna, are we prepared? Ang tanan mga signs nakita na natin. Wala ta mga hadlok. Kaya if you are prepared, unsa may mong kadlukan? It's about time. It's about time. So, muna, no? Mao na ang sugilanon sa usa ka tawo nga maalamon. Nga we have to be prepared. Pero ang atong tema karong adlaw tungod lagi kay bagong tuig, paglaom tay pero ang kasagaran sa tao tay maghisgot yun na og New Year's resolution, no? Unya musalir pa ba ng New Year's resolution?
kinsa ba nato dunay New Year's resolution sa 2025 nga maingon nato natuman yun na nabuntog yun, nahitabo yun. Lisod ang kausaban sa tao nga dili iapil ang Ginoo. Amen. Dili ka kausap sa imong kaugalingon kung wala ang Ginoo. Tinood yun. Kay Wala, ang lihok sa demonyo kusog kay karon. Kay naibawang demonyo, no? Nga ang kalibutan hapit na. Naninguha sa Diyos siya makabirang daghan. Sama ka nato sa naninguha ta makabirata para nato sa atong Ginoo. No? Siya sa naninguha. dunay nindot kayong panag-ingnan ang na tan-aw na ko sa internet ba ang sa kawali sa paring aningon sama sa ikaduhang gubat sa kalibutan nga as early as 1944 nakaibaw ng Allied Forces nga daog na sila pero wala pa yun nila ma-consummate ang kadaugan kay wap aman mo surrender parehara sa to ang pagtuo karon nadaog na ni Kristo dito sa krus ang atong kaluwasan. Apan, gihuwat pala ng saktong panahon nga, makonsummate na ginang tanan. Daog na pildi na natong kalaban. Nara na nato karon ang pagpili, asa man ta. Adto ta sa pikas o adto ta sa to Ginoo. Kibawa mo taga daog na tadaan. Nga, wa may lain, Brad, nga nakabayad yun, gisakripisyuhan yun, o kamatayon. No? By the precious blood of Jesus na unsaon na lang. No? The battle has already been won. Right. It's just a matter of choosing which side you belong. Pero tinuoray, Brad, I have never, like, in the entire history anang akong balay, never ko nga naghimog ing ani karon nga almost like every week nag-sprinkle og holy water. Because, you know, mo crossover gyud ang enemy one time or another by the visitors that come into your house unsay gidaan na nga mga contaminations or whatever. Wa ta nag-ingon nga na kulba gud ani mapasangin lang ta nga a visitor could carry some contamination. Pero it's true. Kanang nagtan-aw ra gyud naniid ra gyud ang enemy kung asang dapita makasod. Murag ako na matiktan si Sir Cheryl, murag you are much into spiritual warfare na karon da. Murag ing ana gyud, Brad. In fact, I really just rearranged the house a little bit and really made gyud an altar nga dili lang bitaw anywhere lang. Naa na gyud Sentro gyud siya. So kini siya usa ni sa maingon nato nga areas in our life nga kinahanglan tutukan. Okay? There are many areas in our life kay dili man gud physical lang. So other people focus on physical transformation. Like, they want to lose weight. They want to lose 20 pounds or something like that. And so they go to the gym. They walk like you are into like Tai Chi walking. Okay? So that's physical. There's also the aspect of financial transformation. Like, ang 2025, murag naputos mo ko sa utang. From here on, yesterday I saw a vlog of someone nga beginning of the year, murag nangukab sila alkansiya because all year round they were like saving, no? Ilang likito na ang money nila, 500, 100, 1,000, ilang isuksok sa alkansiya. And so the beginning of 2026 nag-abli sila og alkansiya. And so at the beginning of the year they had plenty of money, no? So mao to ilang financial goal, although dili nila ma-determine pila tong amount nga total amount, pero sa ako lang gikwenta didto murag niabot tong ilang tinigom of more than 10,000. Or 10,000 baka or 100,000. 100,000 kay baga man ang tag 1,000 nga natigom. So ing-ana mga brothers and sisters, do na say financial goal. Do na say
family goals. Oh, goal for the harmony, more harmonious family relationships. What do we do aron maharmonious gyud ang atong panag-ipon as a family? So, okay, all cell phones have to be deposited. No cell phones on the dining table. Mga ana ba resolutions. Another area that needs to be focused on is faith. What do we do to elevate spiritually? Maybe memorize 20 verses, or let's say 3 verses, or 1 verse every week. So 4 verses in a month. Oh, times 12. So how many verses are we able to memorize in 1 year? And then, the last F is fun. Di mo yun yung mahitabo ang tao nga di gustong mahappy. Gusto mo yun maglingaw-lingaw. So, what are your fun goals? O, di ba? So, these are somehow little areas in our lives, but muingon na gaitag New Year's resolution nga murag big time yun ba, dinagko kayo. Whereas if we are going to chunk it, monthly goal na lang, murag reachable tingali kaysa tas-on yung kayo mong tibuok tuig, no? Lisod-lisod na gid na. Unya, doon na sa ko'y nabasahan, Sister Cheryl, from Cardinal Tagle himself, nga basig doon natay, kung you're talking about rearranging some furnitures or fixtures sa imong balay, doon na sa gisulti, gisugyot si Cardinal Tagle, nga basin o di ta aware, ang crucifix nato, wherever the crucifix is, ayaw na sa guli o makapa-distract sa imong attention. Kung ang imong crucifix na sa sentro, kung doon na maka-distract diya, panguhaan na nga wala sa Ginoo. Para whenever we pray in front of the crucifix, focus kayo ta sa tuang crucifix. Let it be the center of our homes, ang atong Ginoo. I like that. I started it. Akong pak, wala nag-crucifix dito sa sala. Sara yun siya. Usara yun. Dili na mo sa gulag makadistract pa. So, you can make a side altar, pero ang kanang altar yun sa crucifix, siya ra yun na. Ginoo ra yun. Siya ra yun ang focus na to. Nagay po nung kong binasaya. Roma 8, 38 hanggang 39. Roma 8:38. Naadere sa Roma 8:38 nagingon, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot na kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Mo na, na kinanglan magpaduol kita kanunay sa atong Ginoo. Di jud mahimo nga mingon ta nga, luwas na ko. Kung may layo kas Ginoo, igo ka jud. Careful kita sa mga mga pagtulunan nga naay kamatuoran apan we should be very discerning o maampingon sa pagsabot kung unsa joy kinatibuk ang mensahe. Kay kini klaro kayo, kung naagka kang Kristo, dili ka na may layo kaniya. Pandi may mo nga, ay, nagpakamatay ng Ginoo na ko, luwas na ko. May mo na kung magbuhat bisag unsa. Never. No? Mga pinakadelikado. Renewing of the mind, Yuday, is very important.
Kay ang kanigong hunahuna nga wala na bag-o, ang linihukan di gyud mabag-o. Di ba, Brad? Amen. Like if the mind does not know Christ, dili gyud gyapon tay magpadayon gyud gyapon pagpakasala. Kay wa man na in love ni Jesus. Wa man na kaila ni Jesus. So there is really no desire, in other words, to know him more, to love him more, and to serve him more. No? Lisod kung pananglitan wala gyud na kaila ni Kristo. Kay dali ra gyud kay na mahimuwag tay. Bitaw ko'y kaila tay kanirang akong kuyog-kuyogon permi mo mamalihog kung mo drive tay. Mo simba ram gyud tay kung kuyogon. Pero on his own dili gyud mo adto og simbahan. Kana bang wala gyud volition ba nga mo adto gyud. Kung dili guyuron, dili ra gyud mo adto. Sa ato pa, dili pa gyud na porma na umol ang kasing-kasing or na disiplina ang kasing-kasing nga moadto tungod sa kay gusto siya. Moadto lang kay naaghat, kay giguyod. So, o giguyod ra gani, that means wala pa. It's an untrained spirit. No? Wala pa gyud na disiplina tungod kay wa na kaila ni Kristo. So, tan-aw nato sa Romans 12:2. Tan-aw ra gud palihog Romans 12:2. We are all encouraged to renew our mind all the time. Renewing of the mind. Romans 12:2. 12:2. Atong basahon sa binisaya gihapon. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. There you go. Sa ato pa, mura ta og kana bitang prone to so many mistakes. Because our will is not congruent, is not aligned, or does not abide by God's will. So, nagbuot-buot ra tag atua, dili sang-ayon sa kapubuton sa Dios. Mao na giingon, Brad, magkasaag-saag ra gid gyapon ta. Now, people want to have success in life. Everyone wants to succeed in life. Pero naa diri requirements sa success, Brad. Asa nato kit-an ang requirements sa success? Unsa man asa Naa sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Oh, because at the beginning of the year, magpabuto na ang tanang tao, dili tanang tao, no? Mostly, many people would go out and mag fireworks kay palagpot ko nos mga dimalas. Oh, palagputon ang mga dimalas during the New Year. So, magpabuto sila glabintador pagpalagpot sa mga demonyo or mga dautan, mga malas, whatever. Why? Nganong palagpot ang tanang malas? Gusto nila tanan victories, tanang swerte, tanan nga mga kaayuhan ang mudangan. But then, wa nakakuha sa sikreto sa unsaon mahimong successful. And to be successful, that is based naa dinha sa Joshua 1:8. That's Okay. in the beginning. Ang ako rong gitan-aw sis bang atong first reading nakahinumdum ka sa first reading Oh, nato nindot sad karon. kaayo. Pagkaanindot Yep. nagpahinumdum jud ka nato. Arita sa Joshua ato sang unahon ni kang Sister Shirley. Yes. Sa Joshua 1:8. 1:8. That's one of my favorite verses. Pero kini nga verse, doon na ni siya requirement to become successful. So atog yung paminawon maayo. Ningon diri sa versikulo 8 sa Joshua 2:1. 8. 2:8 no? 1:8. 1:8. Joshua Okay. 1. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini
adlaw o gabi o pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini o magmauswagon ka. There you go. So, there are 3 requirements, in other words, to be successful. Unsa to, Brad? First requirement is to mauswagon ka, Ato ng basahon, ato yung tunan ng basahon. dili basahon siya. I-appeal Basahon. siya sa pagampo. Number 2, tunan yun siya. Unya, inig katunan niya, imo yun mo nang inig gigamit nato dinita, inig enthronement. No? Read, study, and live. Puy-an yun, puy-an. Practice yun. And then you will be successful. Kay kung gibasa ra, nya gitunan sad, wa gi-apply, Dawata lang si Kristo. Save ka na. Dili na. Kulang na. You have to practice. practice jud. Mo man ni masumpay na to tay ang unang pagbasa karong adlaw. Diin ingon si Juan, ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo. Gituman di lang kay pagtuo, gituman gyud. Muna. O gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao na mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga sa Hesukristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Wala ko ipasabot. Dili igo ang pagdawat sa itong Ginoo. Kinatumanon nato ang iyang kabubuton. Muna, ang kaluwasan, katurang mula hutay. Dili sa'yo na yun. Uy, managidawat na itong Ginoo. Sa may po sa Mateo 10:22. Kinahanglan nyo kayo. Perseverance is very important. It's not enough to accept Jesus and then, tuwa, pakasa ka. Hindi na kung nakakasa kay mo na nang Ginoo. Nga gidawat God na. respect our free will. Muna, Ingon na katong isulti ni tatay. Mateo Jesus. 10:22. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mula hutay hangtod sa katapusan. Yes. So dumtan na gyud tatay. So we cannot expect everybody to agree with us or kining unsa ni kanang daygon ka. Dumtan pahinunta. Sige kapag, Kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangot kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. continue to work for the Lord until the arrival of our Lord Jesus. See? Until your last breath. Yes. That's why I said to the Lord, I will continue to serve you with my boots on. Kanang boots tay, usa na sa garb sa spiritual warfare. Oh. Readiness to go and spread the gospel. Go on. Oh. Go to the world. Kaya na para ba tayo sudunon nga Taiwan? Mao tay? Doon na dito'y Filipino village. Wow. Yes. At tuta dito Puyo. Yes. Wow. That is exciting. Ang bantayanan sa tay, isumpay to nako ganina sa unang pagbasa kaganina sa misa nato. Karong adlaw. Ningon diha mga igsoon, ayaw ninyo tuhui ang tanang nagpatuo ng espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu. Ato ding estudyuhan, dili ta basta-basta motuo lang. Kinahanglan atong susihon usa, ato jong hibalan. We must discern
So, saan man nato pagdawatan ng gift of discernment, sister? Kanig yung discernment, usag yun ni kagasa. Kaning discernment. Unya, ang discernment, dali rasad na makabot with constant prayer. Brad. Without a prayer life, dili gyud ang kana bitaw mga choices, ang mga decisions dili gyud guided. Mao bitaw na nga nindot yung kaayo nga ang mga hukom, ang mga decisions nga buhaton nato bitaw, mangonsulta ta bitaw tadaan aron ang mistakes in life are diminished consultative ta dito sa Ginoo. Tanan natong mga decisions gikonsulta gid sa Ginoo. Di sad ta magpatakag paminaw. Kaya kang keron mga Tinuod yun. Oh. Daggan yung kaayo. Matthew 24, 10 to 13. Oh? Daghan keron. There are 40,000 denomination karon nga naa ron naglatagaw. Ha? Gada o poison nga to sa tunguna-una. Matthew 24 tay. 10 to 13. 10 to 13. Tas taas yun eh. Atong basahon, og daghan unya ni adtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo. Oh. Oh, mabalins because everybody claim to be the one nga sila gitukod sa Ginoo. Ah. Magbudhiay og magdumtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha og daghan ang malimbungan nila og tungod sa pagdagsa sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maing balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya wabot ang katapusan. Oh, see? Kini bang maghisgot bitaw ta anitay because the purpose of the enemy, one of its goals is to confuse. Mao na nga kung ma-confuse na ganyan tao, the society becomes divided. And when the society becomes divided, there is the presence of the enemy. The danger now ba? Tanawan mo sa dupapa nagsulti, klaro kay baba. AI day to. Yeah. Kalimang ka na. Kuya, kung wag kay connect dito sa church ninyo, mutuo ka man. Ikaw ra. Tay, I think I agree or disagree with me. Kining AI is the enemy's advancement. And there are now courses, mura batag matintal sad gamingon, uy, aron ma-ahead yug ka bitaw, kana mag-unag yug ka, kila magtuon yug ang AI kung unsaon na nimong AI. But then, when we talk about AI, we talk about falsity. We talk about not reality. So if it's not reality, it's a lie. And many of the people I see, even some friends, no, kanang mag-AI sila. So, ang ilang naong dinha sa Facebook page or ilang Instagram or unsa nang ilang Facebook pages or unsa nang social media platforms, ni gwapa jud sila maayo kay nag-AI man, naggamit mag-AI, no, nya, musayaw na sila, bisag di sila kamaong musayaw, kay pwede mang pasayawon sa AI. Nya, pwede mang pahamison ang kutis using AI. Mangutana ko ninyo ron tay. Is it good when, in fact, ang kining AI gyud makatabang man when it comes to technology and let's say for example magamit siya medically, di ba? Magamit siya dinha sa airport, magamit siya to filter information. How do we now deal with AI? Okay. So, I have a different perspective when it comes to that, sis. Because I believe
that ang AI manggod, the artificial intelligence, muagad sa na siya unsay data nga imong i-feed diha. Okay? And out of this, makakita ako, ang makita nako nga gift ni sa Ginoo sa katawhan. Apan, mao tong gisulti ganina sa unang pagbasa nga we need to test the spirits kay bisan unsa ka maayo sa usa ka butang mahimo gyapon ng gamiton sa kaaway. So mo tong gibuhat kitagaan ta gift. Kakita bisang kaaway, aha, naa na rin gift aniya, libogon kanay pagwapohon ko rin, baski bati, unsay makahimo sang exhibition. That is why, kung AI man, why don't we use that same tool in order to promote the kingdom of God? Why don't Amen. we use it instead? So, kinahanglan lang yun. The very basic is, we must learn to discern and test the spirits. If this is from God, or this is not from God. Nindot ang Do imuha, not brad. believe any messages unless you go direct to the source. Verify yun. How do you go to the source? How to verify the source? Mao na din hay. That is why Pangutana. Jesus left us with a church, not with a book. Yes. Because the book is subject to interpretation, so many interpretations, while inside the church, there is the authority, the magisterium, the teaching authority of the church. The church is reason. The book, the Bible, the teaching is there from the teaching before, no? You want to know. But the interpretation is there live in the church because the church is alive. Amen. The church the book has is dead. Conveyed all the traditions from way back. Yes. How many centuries? No? Because the church now is talking, the book is not talking. Kay ang kung buto na naon ganitay, mao bitaw ningon sila ba nga Biblia ra jud kuno. Kada kunong tradisyon dili kuno na angay paminawon. But remember, when Jesus, during the time of Jesus, there was no Bible yet. And we all depended on oral tradition. Yes. And this is where exactly the writings from the Bible came from oral traditions. So that is why inside the church, we have the three pillars of our faith, the oral tradition, the written tradition, which is the Bible, Okay, on sama. and the teaching authority of the church, which is the magisterium. Kinsa? Mao na nga, moingon kita nga, ay, tradisyon na ninyo, na remember nga the Bible is simply the written tradition. There is also the sacred oral tradition. Amen, amen. These are, nindot kayo ni Brad ang atong gihisgutan, but the question is, for an ordinary viewer nato sa paghigmata, unsaon man niya pag-ila kung ang iyang feed didto fake ba to or dili fake, and how to verify a reliable source. Kay it is so sad that our community today, not only community but the world, no, kay gahapon nagbaog ko gukod sa akong Facebook account kay dili na ang ako nga Shirley Bilyeza, Whitney Sullivan na ang ako nga. Nagbugno ang akong gipatabang sa ako ang Facebook og sulbad og nagpamainglakihay sila kinsay maka-defeat nilang duha sa hacker og ang akong gikonsulta nga muluwas sa akong account. No? It is sad that people could be so poor as to scam the world. No? Kanang maningkamot yun sa kapobrehon or sa kakuwang tingali o financial resources, mao sa ilang gitun-an unsaon pag-scam nga ma-block ang imong messenger unya ang imong friends didto maunay pahuwama ko din ha. What's even more Pangayo sad, ako diha. what's even more sad, sis, mas makapag-uol pag yun, kung kanang gibuhat nila na ba, agilag lingaw-lingaw gani. Tinuray na. Unya to, nag-compete silang duha. Pag login sa akong, nagsulbad sa akong account, ni-login sa dang hacker. Unya, galumbaanay sila, change of password.
I could not believe it. Nag-old yung ko gahapon because, all of these phone connections have your financial link into it. Maubitaw na nga, makaguol yun ni kaayo ron ang kanang gitawag na to digital ID na o digital na tanan because this is now the entry point of, Yeah. you know what? Because these are all machines, mechanical things, they're bound to fail. And it will track you down in the littlest detail that you do, where you are shopping, what items, what goods that you are buying, tanan gyud. Mao gyud ay pagpainom do nato sis nga ayaw jud pagpasikat sis. Kay mao na nay tiliban. Mao nay Daghan na kay followers, daghan na kay buhak. Oh, wala gyud ko'y follower kay wala ko nag-post sa Facebook. Wala, I don't mind the like, but of course I checked out. I was awake very late at night. Unya breaking news gyud kaayo nga ang president sa Venezuela was kidnapped in the middle of the night by the US. Unya gidana dito sa New York. Nag-thumbs up man, nag-smile, nagingana. No? And what does that mean to the people? What does that mean to the people of Venezuela? What does that mean to the whole world? These are things that are signs of the times. And before we know it, this is already the spark of a war that we could not really extinguish. While that was going on in Venezuela, on the other part of the world, sa pikas bahin sa kalibutan, ang Iran nag-civil war. Gi-overthrow na ang Shah dito, nibalik na ang Crown Prince sa Iran. So you can just imagine kung unsa di kagubot gawas sa Pilipinas nga nalubong usab kita sa DPWH scam. Oo, og nabahaan sa kontrol sa flood nga wa igkita, many of which are ghost projects. Now this is not only talking about DPWH, we're talking about DOH, which have also ghost rural health centers, DepEd, which have ghost classrooms, and many others. Now, it's a difficult job, a gargantuan task to clean up the country. Kay ultimo naog to the BHW ang tanod, everyone is participating in corruption. Pangutana, aduna pa ba'y paglaom? Napay paglaom, 2026, napay paglaom. And our only hope is in knowing the God who is the source of all our breath. Amen. Amen to that. Sa motto, For as long as dili gyud ta kaila sa Ginoo, sa tinubdan sa atong kinabuhi, wa tay kahadlok, wala tay konsensya. Time's up. Ano man? Because I know of many of these people that are in the news now even go to church. Yes, hermano mayor, sponsor, mo amot sa simbahan, dagko kaayong kantidad. Mao na nga kutay tungod, dako kay giamot sa simbahan. Maikog sad ang pari imo tira. Even if nakaibaw siya nga grabe ang na-appeal sa flood control project na wa jud ikita. Mao ning gisulti ni tatay nga dili tanan nga naa sa poultry manok. Maoron diha. Usa tay gisulti ni tatay nga. Unsa may sud sa poultry di ay tay? It's like this. It's not enough to enter a poultry and then get out. Meaning, you participate in the seminar and you are not active anymore. Yes, you have to stay in the poultry to eat like a chicken, to move like a chicken, to act like a chicken before you can be like a chicken. So, brothers and sisters, ang bot pasabot adto, dili lang tungod kay naka-appeal kag WJS. Kananimba ka. Human na ang tulo ka adlaw niya ni graduate ka.
kay wala na kay tambong-tambong prayer meeting, wala jud kay basa-basa og scriptures. Unya musimba ra ka when you feel like. Dili usab ego ang pagsimba. Kundi ka magtuon. Di nimo masabtan kung unsay mga simbahan dito. At akong sister ba, na ako'y sister, no? My only sister, Serinya. Shout out to Serinya. Mana na Serinya eh. Kanang nag-tour-tour mo, no? Asa mo ganahan, no? Atug Vietnam, atug Thailand, atug Japan. Travel yun maayo, no? Ana, ganahan yun kay travel. O bisag asa mag-travel. Unya, pero wa jud naka-travel within. Wa jud nakasimba within. Kanang, unsa day dagway anang Japan. Pero nakakita ka sa dagway sa imuhang kanang unforgiveness. Unsa day dagway ni unforgiveness. Unsa day dagway ni greed. Unsa day dagway ni impatience o anger. No? Unya, yeah, it's true. Katour ta around the world, but we have not toured within our hearts. And I would understand kung si Sister Serenia, makaingon ana o makahimo anang mga reflections tungod sa iyang mga panghitabo ngayon nagian. Because of the experience that she went through, the miracles that happened in her life, the tragedies even in close quotation. But do we have to go through those things before we realize that? Pagkabulahan nga itong mga tao na dili magpaabot nga dunay mahitabo sa ilang kinabuhi, no? Nindot kastanan. Oy, Sister Serenia, wala ka dito sa meeting na mo ha sa Kami mga lay gikuyog. ministers. Kami gikuyog. Kita man ko sa imong anak ug imong bana. Actually, Brad, kaning gospel nato for today tells us na ang atong opponent is spirit sad. Amen. And so, spirit yun ni atong kontra, dili atong silingan. The spirit of anger, the spirit of envy, the spirit of avarice, mao ni mga espiritu nga atong kontra. The spirit of unforgiveness, mga espiritu ninyo, dili ta makasakop ani, gatuota nga ang atong igsoon or ang atong silingan may atong kontra, ang espiritu di ay may atong kontra. Yes, so that is why we are reminded again and again to always test the spirits. Karon, dunay spirit ka nagtan-aw ron. Kinsa na? Pero good spirit ni si Brother Doc Nap Camacho. Woohoo! Happy New Year, Brad Doc Nap Camacho! Nasa tay lain diri nag-hello ni mo sis. Si Sister Mylene Indiano Abela. Hi! Uy, Happy New Year ni mo diha sis and to the entire family. Yeah. Daghan man tag mga suki din ni Brad, Sister Pasita. Wa niya na nitingog ron pero gatan-aw gyud na mag-ihapra ba na nato kung tulo ba gyud ka buok. Si Sister Susie. Oh yes, Sister Tess, Tess, of Brad si Brother Jess. Jess. So hello ninyong tanan atong mga suki dinhi sa atong tulumanon. Ang tanan nato mga Paghigmata. kaigsuunan nga OFW sa Hong Kong nga ingon sa tatay nag-overtime ko kagahapon da. Kay giganahan sila istorya gyud kagahapon. Okay, wa sila pag 20 last week of the month, wa sila. Nya, the third Sunday, wala sad sila kay nag Christmas party sila. Christmas party. So, 2 weekends na wala sila meeting. So, mao to na tay nga na kuan ka tay. Actually, ang first o second week sa December wala. Wala na, yeah. Unya ka ng everybody is niingon sila nga refrain ta from parties kay tungod with due respect ba daghan kay tag mga kaigsuonan na biktima sa tino o sa earthquake and so subdued kunuhay ang Christmas party pero wa gyud kapug ni Well, nagparty lang gyud gyapon. Yes, kay ang party manggod pag-celebrate man sa adlaw na tawhan sa tong Ginoo. So, nagpabilin lang gihapon, although not as much good, kay naman gyapon nagpabilin pagyapon ang kaguol nato sa mga panghitabo ba. Pero nagpadayon gyapon natong
kalihukan pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong Ginoong Hesus. Pero duha ak kapunungan nako, two organizations nako na wala nag-party. Ang Council of Servants wala nag-party, gidonate sa Mo nabahaan. to himong party. O mo gihatag sa nabahaan. Nya another sad nako nga Associates of Saint Rita nag-contribute gyapon supposedly for a party pero gidonate gyapon sa nabahaan. Which is better no kay pagtan-aw magyud ni sa kahimtang sa uban. And that is a heart that is conscious of the situation of our brothers and sisters. Pero ang makapainit pag yun sa itong pagbati, sis, kay during those times sa December, pag abot na sa Misa de Gallo o Simbang Gabi, puno-puno gyapon ang Grabe, no? simbahan. And yet, in fact, even in my parish, naisimbang gabi. Unya, doon na pag Misa de Gallo, do habok, 3 o'clock o 4:30. Ang tupad, ana, is 4:30 sa Santa Rita. Unya, sa the whole Talisay, puno ang tanang simbahan. Tagtinagurha ang Misa de Gallo. Can you imagine? Gani, hapitan ng chapel yung ibutang Misa de Gallo. Tanan na dyan. Ang sistema ron, we go to the people. Yeah. Kay, di man jud can you imagine, pananglitan lang, ako lang i-visualize tayo ang Santo Rosario nga simbahan. Adlawng Domingo, gikan sa alas 4 sa kadlawon, hangtod sa gabi alas 8, puno-puno ang tanang misa. Pagkauman, kung Misa de Gallo lang, usa lang ka Misa de Gallo, unsaon mo ng pagsudit sa tao? At tuod yun tanang chapel. Yes, Gani, when kuwangon nag-spread pa out ta ato sa mga pare. chapels. Huwag mo ta. Sus, grabe. Ako lang tayo ba kanang makaingon lang ko ba? How privileged and how blessed are we na daghan yung kayong available Eucharistic celebrations. Dito speakers, and you have choices where to go. Grabe yun. It's available, the downpouring, ang availability ni Jesus, kita ra gyud gihuwat. Kita ra gyud gihuwat. Karon ang nindot ana ang next level na sab na nambong lagi kita apan giun sa matod pagtambong ngano kaingon man ko ni ana makakita pa mo ko magsinelas makakita pa kag nag short pants Kuwangan og reverence, Brad. No? kuwang og reverence. Oh. So nindot naa na ang Ato ko nag-unlock ng reverence, Brad, kaya aron masabtan yun na unsa gid ang reverence di ay nga maingon man tag kuwangan. pagtahod ug pag-ilas sa pagka-Dios sa ato ang Dios. Kinsa man ang atong giadto dito dili man na ordinaryong tao. Mga kaigsunan, tinood, kinindo na edad dili kaluhod. Pero during the consecration, pagsaka sa parian ng Ustias, nana si Jesus, ayaw paglingkod. May ka, sakit man kung tuhod, di man ko kaluhod. Tindog. Tindog. Giving reverence to the Lord is you have to stand up, not sitting down. Yes. Tay, ako jud ang nindot na nga imong gi-emphasize tay kay kadaghanan sa itong mga kaigsuunan nga wa masayod niya na mulingkod kay mauwaw kay Kita sa bayan nga nagtindog. nagtindog siya. Pero asa maipalabi nimo ang kauwaw nimo dito sa tao o ang pagtahod ngadto sa Dios? Yes. Tay. Consecration sa bino. Tindog ka yun. Kung dili ka kaluhod, tindog. Tay, ako tay no, I am really a proponent of receiving the Eucharist nga nakaluhod. Pero wala lang tay kneelers, napapas naman gutong mga kneelers. Pero nindot ang tatay ko na agi tay kneelers kanang atog yung sa Sister Oasis of Love Shirley, because that is kneeling and standing is the same. As long as you stand up, Masabtan na nako tay kay sa una tinuray dunam na kneelers gyud. Kay separate man ang sanctuary sa katawhan. Apan imagine na lang god sa gidaghanon sa manimba karon, sa gidaghanon sa mga lawat, dili mahuman ay dayon. mahimo na vertical na di na dili na mahimo. mahimo horizontal. Unya sa una pare ray mag-ana dito. Oh, dito sa US tay ani ay lang gibuhat. Na kneelers do kabuok. You have the option to kneel or to stand. Kada mo distribute nga lay minister or pare na ay kneeler,
or you can just stand and then na or kneel, receive mo ana ra ang mo pa Yes. communion. Kay jutay raman mo dito. Uy, daghan tayo, uy. Dili. Daghan yapon. Dili. Kaya ang mahitabo manggod, tinuray man na, pero gawas nga daghan dinhi sa tua, magsunod-sunod pag yun ang misa. Nya dunay oras ba? But what matters most, uyon ko na sister, what matters most is your disposition. So, duha ka option, tinuray na ang pagluhod o pagtindog. Apan sa sitwasyon nato dire, kunod sa gidaghanon o nanginahanglan tagpaspas, kinahanglan. Pananglitan, Santo Niño. Santo Niño. Fiesta Señor. Gikan sa Pizza 9 hantod na sa Kana Fiesta noon, Señor. kana nung pizzas, kana Di- yung Santo Niño, murag, Di that siya spells How many impossibility. masses in your church in Sunday? I think there are 7. See? Unya sa Santo Niño. Kunod Ay, sa 36, shoulder to shoulder. 30, 10, 12, 3, 6, 7, 8, gani di ay tayo. Mo Ato na din nga. more than 10 yun. Oh. Kada Mo simbahan. nang kinahanglan yun ang disposition nato. Sakto yun atong disposition. Nindot kayo ang isulti ni Padre Pio niya na when we go to church, we first pray these 3 prayers. Lord, I am nothing without you. Lord, let your will be done In my life. me. Lord, I adore you, I love you, and I trust in you. If we have that disposition, maog yun ay ato ang buhaton kada tambong sa Santos nga Misa. Atong simbahan, like, for example, ako lang yung example ang Santo Rosario. Sunday, 16 masses. 16 tayo? Yes. Ordinary day, 14 masses. Di ka sa alas 4 sa kadlawon lagi. Oo. Sunod-sunod na Ang sunod-sunod. tulas 8 na. Nga puno pala na eh. Limit yun na 45 minutes at yun. You should not go beyond. Nga puno pag yun na. Oh. You can just imagine. Manang we have to adapt to the times. Ang mas importante pag yun, ang disposition nato. Mo na ato ang ibutang sa una nato. Sa atong pagsimba diha, simba na nga toa. Ni simba ta sa Dios nato. O niya, ako makita ba ako na magkusluyo sa magtanaw ko ba? Nagsimba ba ng kaistorya man ah? Ah. Sa istorya, alam ng mga batanon nga. Sala, sa istorya ko ginoo ko. Niya, tanaw na ko din na during the consecration ng lingkod, ako nang kablito sa Lina. Lina, kana. Igumang parihan ako. Ako na lecturean. Parihan ako lang inon. Di man ko kaluhod sa akong edad na. Pero na ako gatindog. Nabi tayo nga blit na ako gahapon, time interest, nagsimba ko niya, nagpaluyog yung ko tayo kay kaning uso man akong ubogod. Kunya di taganahan nga ang atong ubo makadisturbo ba. Just in case mutukar ang hutoy. So nagpaluyo ko. Ani kablit na ko, siya, ari good. Mura gihasi man akong pagbati. Ron, kung sa pa nakahasi niya, iyang giana akong giliwag niya akong, kay na may tao nagbarog diri sa akong luyo. Pero sa iyahan na, tupad na nako, obliquely kita ajud siya. Nga dunay batanon dito nga nagbackless. Pero, sa tunga sa iyang buko-buko, ni Koros ang iyang snap sa iyang bra. So, maotong ingon din siya nga, wa man ko nahimot na. Teenager nga nag-backless dito sa simbahan. Kita kay the whole Yeah. back. And so, kinisad, mo na giingon ni Brad Allen that dressing Oh, inappropriately. yes, appropriate. Yang atubangan na Sister Shirley, pakita man nimong lubos baboy ana, o lubos bata. Doon na dyan ko gibadlo nga natay kay netabosan na diri ko sa likod. Unya, consecration pag yun. Manag-uyab. Nag-istoryahan na ilang hapon. Naunsa man mo. Ako lang yung gibadlo kay consecration man. Mo O man yan na ay misa sige hala. oh, Yaw cellphone. kalawat o balik.
Kung sa minyo yan eh. So mao na siya daghan ko no tag makita nga manimbahay pero angay gyud natong iadra sa atong disposition sa atong pagpanimba. Kinahanglan na sa ta sa sakto nga Ako disposisyon. badlong yun ko eh. O niya ka ng mga misa di galyo, diin gigamit ang misa di galyo sa pag-date-date sa mga batanon. O niya, dili mo sud sa simbahan atos mga lams kahoy. Anyway, it's not for us to judge, but these are just observations, brothers and Okay. sisters, nga kung mahimo malikayan, kung dili nakafocus ta, kung kinsa may angay fokusan. Usahay bitaw, kani bitawng Christmas, nga nahimong icon si Santa Claus instead of Jesus in a manger. This is something that needs correction, because Santa Claus is not the essence of Christmas. It is, Santa Claus becomes the essence of a commercialized Christmas. But that is not the meaning of Christmas. Christmas is Christ. Jesus is the center. Aduna pa ba'y paglaom? Aduna pa. Ingon diri ay. Always watching Paghigmata. I love you all. From Sister Pasita Ochea Seno. Ingnan bitaw tika. Gaihap na Sister Pasita Perme. Kuwangan lagi usa. Hay mang usa. Hello, Sister Pasita. Happy New Year ni mo din ha. Daghan pa kay tag paghisgutan. Daghan pa kay tag buhatonon for 2026. Motong giingon ni tatay nga magsulob yun siya boots kay ready gyud siya to spread the word of God all the time. Ingon na diri si Sister Mylene ay. Tama ka sis. Pero kibaw kag diin ni gikan si Sister Mylene karon sa Karkar. Oh, hello, Karkar City. Kumusta mo din ha? Happy New Year ka natong tanan din ha sa Karkar. Naabya tay ka ng Council of Servant na taga Karkar, si Sister Malu Kanyada. So, kuy, kani adto sa daga pa. Oh. So, hello sa taga Karkar. Huibis, tuatas, Mandawi. Mandawi tay? Nya tomorrow tay adto mas Minglanilla. Minglanilla. Healing mass sa Minglanilla o nya Di, diri mag-input lang ta sa Minglanilla. input ra des. Mientras tanto, kay ato pang negotiate sa parokya no para matambungan yun. Apa, doon na gyapon tayo healing. Doon na gyapon tayo healing. I'll be there for the Oh. last part sa healing. Unya, karong Miyerkules is also our healing mass sa Mabolo. Yes. Now, doon Family pa sa tree. Mindanilla, doon na tayo guest na pare. Pare. From Butuan. Siya ang in charge sa Divine Mercy dito. He will be giving an input. Yes. Unya, sa atong first Wednesday diri sa Mabolo, don't forget, kay first of the year na. Unya, ato sang andamon, atong first fruit offering. Mao bitaw na nga naghimog yung kubrad og bag-ong basket. Kay kinahanglan kaniadto no sa panahon sa panahon sa Old Testament no, mga first fruits nila mag-offer gyud sila og lamb nga spotless, wala joy kanang mansa-mansa ba, wala gyud kanang maingon nato nga kana bang naay mga tulbok-tulbok nga mga itom-itom, kana yung flawless jud kaayo ang lamb nga ilang i-offer. Yeah. No? Mao nang kita beginning of the year ato sang i-offer ang pinaka the best, no? Kato sila sa una mo offer ganito sila si Mama Mary sa una, no? Mag-offer ganito sila, the best goes to the temple. The third kay bahinon man to nila ilang abot og katulo. Ang primerong abot nga pinakas selected yung kay nga nindot yung kay nga abot adto sa templo. Ang ikaduhang nindot nga maingon na to second na, no? Adto mapunta sa ilahang mga neighbors nga nagkinahanglan. Ang ikatulo nga bahin nga katunang mga dili kaayo maayo mao nay magpabilin diri nila. Oo. So, para sa farmers na. Pero kung ikaw dili ka farmer, unsa may pinaka maayo nimo?
unsa may ikatulong bahin nga mahimo nimong mahalad sa atong Ginoo. Oh. Mo na the best nimo. Unya kay best man ron kanang first fruits nila, Brad, nang gihisgutan nila sa Old Testament nga first fruits. First fruits is the whole mangani, it's the whole month income actually ang first fruit. The first harvest. The first harvest. Oh, unya the best yun to nga harvest, the best yun ang ilang i-offer. Mao na nga na-inspired ko anitay during the Christmas break. Naghimo kog bag-ong basket kay atong basket para sa offering ba kanang murag naluy-luy Nindot ng mo sa atong kayo basket. ba? Nindot kay ang basket, no? Ganahan sa kay kamong butang kay nindot mo kayo. Oh, lagi. Oh, kita bitaw ko kanang Sister Shirley ni. Nindot kayo ba? Oh, So mo na no nga gidasi gid sad nato kay mag-abuta ugma dito sa Minglanilla. ilan niya sa ilang center sa to. Murag social hall? Oh, social hall likod dito sa simbahan. Mm. Nindot kayo ugma. Nindot kayong input ugma unya maghiling sa ugma, no? Mm. Then Merkulis ato ta sa Mabolo. Mabolo Church. Yes. Huwebes ato ta sa Mandawi. Mandawi sa mga katong mga rehab ng mga babae. Ah, PDL tay. Oo. Oh. Wala kanindot oy. Okay. Inspired naman kaniya itong mga PDL sa Mandawi. They're giving so much output. Yan na yung change of attitude ba? Kunya dasigo na ko kamo bisag kitang tanan bisag dili member sa Oasis. Nindot kay ang misa nato. Ha? Yes, ang tanang misa parehong na to. Doon na tayo pamaagi karong dahi kay this is a cutting the bandage of the family tree. Una nga, importante kay ito atak. You will experience nga nindot kayo ng pamagi sa misa. So this is one of our goals actually, brothers and sisters. I have, as I have said in the beginning of the program, when this program started, there are many areas that we can focus. Instead of really dealing with New Year's resolution, let's focus on some reachable steps to improve family relationships, faith, no, atong pagtuo nga mo elevate ta spiritually, atong finances, ato sang tutukan aron ang 2026 dili ta maputo sa utang. Oh, nya mabawtag dagan-dagan og lihay-lihay, og asa ta mo dagan kay likay tas maningil. Ang ikaupat, ang family. How do we improve the family? O siguro no cell phones allowed while eating or something like that. So, let's make some steps and then let's make life fun for 2026 while we are serving the Lord through the Oasis of Love community. Amen? Surely, Yes. not only no cell phone during eating, no cell phone during the Mass. Amen. Amen to that. Amen to that. Wa lang nato hibaw itay. We need to recap already because our 1 hour and a half is already Naiskutan ba na itong salida? Yes. nahisgutan tayo. Uy, Oo. napuno mo gid punto sa May paglaom. tungod man to sa Paglaom, naa pa ba'y paglaom? bagong Doon na pag paglaom. Oo. Because ang atong gidagkutan ng mga kandila, panahon sa Adviento, appeal to dito. Faith, hope, love, no? Love, joy. joy. Ang paglao mga kaigsunan, as long as naa mong Ginoo, puno kas paglao. Amen. Pero kung wala mong Ginoo, miski kumingking wa kay paglao. Yes. Because ang grasya gikan sa Ginoo, we are nothing without God. Kinahanglan yun naa sa sentro nimo ang Ginoo. Pagkaluoy sa tao nga wala kaila sa Ginoo. No? Sumuna, ako kailakon yung ko mag-explain sa mga tao nga nagpangutan na unsa ang Ginoo. Espiritu man ang Ginoo. Ginoo. Asa man ang langit. Ginoo. So mga kaigsunan mo na. No? Kung ang Ginoo, kung imong matugkad ang Ginoo, dili na siya Ginoo.
Dili nimo matugkad kay Ginoo siya. Beyond our intellect because He is God. So ibutang natin ito lingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang itong Amahan, bagong simana sa tuig 2026. Niya kami, nining atong programang paghigmata. Andam kanunay mo alagad kanimo. Ihatag na mo mong kinabuhi kanimo. Aron pagdala ug lain na sa mga kalag. Pag-ong mga kalag na among ikadunol nga to kanimo. Takay lang kami sa grasya. The strength to spread your word. Give us all the graces that we need. Huwag ka na usap kining mga tanan na tong televiewers lang itong Amahan. Doon na sila mga panginahanglan silang kinabuhi. Through this program, I ask you to extend to them what they need. In the name of Jesus, let all what they need be given to them in Jesus' name. In the name of Jesus, let all those who are sick and who has illness be healed in the name of Jesus. And Lord, we are praying, Lord, for the soul of our member, Lord, in the executive, Lord, Anichua, Lord, who departed from our world, Lord, yesterday 4 o'clock, Lord. Nawata iyang kalag, Lord. Let her enter, Lord, your kingdom, Lord. She's serving you, Lord. Yes. And Mama Mary, please intercede our prayer. Your Son Jesus never refused you. We know that you are with us. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Shalom. Have a blessed week ahead. God bless you. See you next Come. Monday. Come, Holy Spirit, help us traverse this world. Help us to be brighter lights, saltier every day, so that this world will always be full of hope because you are with us. Shalom, everyone. See you next Monday. Dinhi lamang sa atong tulumanon, Paghigmata.